Tao ang sangkot sa umano'y planong pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin ang kabuang detalye ng balita mula kay Sheena Torno live. Magandang gabi, Sheena. Ilang punto ang tinalakay sa direct examination ng prosekusyon sa kanilang huling testigo na si NBI Director Melvin Matibag. Humarap na si kawalong araw na impeachment trial si NBI Director Melvin Matibag. Si Matibag ang huling testigo at alas umano ng prosekusyon sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero bago pa man magsimula ang direct examination ng prosekusyon, ay binalaan na Presiding Officer Setter Cheese Escudero si Matibag. Without prejudice to any investigation you're undertaking, you may do so, but without need of issuing statements that may impinge upon the independence and or integrity of the court or the individual senator judges. Idinetalya ni Matibag na bumuo sila ng Special Task Force para imbestigahan ang banta ng bise. Inilarawan niya ito na hindi isang banta kundi isang plano. Ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. 5 umano ang ginamit nilang batayan sa investigasyon. Kabilang dito ang pagsusuri sa pattern of violence, gravity o seryosong anggulo ng insidente, identity ng mga sangkot, kapasidad ng subject, at ang motibo o intensyon nito. Inalimbawa rin sa pattern of violence ni Matibag ang pananapak noon ng Vice Presidente noong 2011 sa isang court sheriff sa Davao City. Sa investigasyon ng Special Task Force, seryoso umano ang banta sa Pangulo. Ito'y matapos ipinilabas ang video sa online press conference ni VP Sara noong October 18, 2024. Gayon din ang video ng umano'y pagbabanta ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Rage Coalition event noong April ngayong taon. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Napansin din umano ni Matibag na nanggaling lang sa isang pamilya ang planong pagpatay kay PBBM. Anong koneksyon, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force? Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Samantala, ibinahagi pa ni Matibag na may natukoy na mga persons of interest na posibleng makatulong sa pagtukoy sa umano'y assassin o hitman na sinasabing kinontrata ni VP Sara. Pero tumanggi si Matibag na pangalanan ang mga ito. This is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo. May lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. Sa interjection naman ng ilang senator judges kay NBI Director Melvin Matibag ay tinanong ni Senate President Win Gatchalian si Matibag kung ano ba talaga yung timeline doon sa paglalabas ng resulta sa ginawang investigasyon ng Special Task Force. Ayon kay Matibag ay 3 to 6 months ay magkakaroon na raw ng resulta doon sa investigasyon para matukoy talaga kung sino yung hitman o assassin doon sa planong pagpatay kay PBBM, gayon din kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago nga mag-adjourn yung ikawalong araw ng impeachment trial ay binawi ni Presiding Officer Setter Cheese Escudero yung paglalabas ng subpoena para sa ilang mga testigo ng prosekusyon patungkol pa rin dito sa Article 4 na dapat humarap sila sa Miyerkules. Paliwanag ni Presiding Officer Setter Cheese Escudero, babalik pa kasi sa Miyerkules bilang testigo itong si Director Melvin Matibag para naman sa cross-examination ng depensa.
napagkasunduan naman sa caucus ng mga setter judges na walang mangyayaring impeachment trial sa susunod na linggo o sa Lunes para nga sa State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos, gayon din sa Martes para bigyang daan yung kontrasona ng minority senators at ipagpapatuloy na lamang sa Miyerkules o July 29 ang impeachment trial sa bagong oras na ito na magsisimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyang daan ang mangyayaring regular session ng Senado na magsisimula naman ng alas 4 ng hapon. Balik sa iyo, Franco. Maraming salamat, Sheena Torno, sa iyong live report. Inamin ni NBI Director Melvin Matibag na wala siyang personal knowledge sa isinagawang investigasyon ng ahensya kaugnay ng umano'y banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Angel Pastor sa balita. Muling sinuri ng depensa ang mga detalye sa likod ng investigasyon ng umano'y mga pagbabanta ni VP Sara laban sa Pangulo sa isinagawang cross-examination ng defense panel sa huling witness ng prosekusyon na si NBI Director Melvin Matibag. Ipinunto ng depensa na walang personal knowledge si Director Matibag sa ginawang investigasyon. Sumalang bilang witness ng prosekusyon si NBI Director Melvin Matibag para sa Article 4 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na tumutukoy sa umano'y grave threats laban sa Pangulo. Sa cross-examination, kwestiyon ng depensa ang mga sabina na inisyu ng NBI noon kaugnay ng investigasyon. Ipinunto ni Attorney Mark Vinluan na tila wala umanong personal na kaalaman si Matibag sa isinagawang investigasyon. Ayon naman kay Matibag at sa prosekusyon, wala siyang kaalaman sa investigasyon na isagawa ito dahil hindi pa siya NBI Director noon. Are you aware that there were at least 4 interviews that were conducted? Your Honor, asked and answered. Nonetheless, I'm not aware because I'm not yet there. So sa kabila po ng pagtestigo po ninyo ngayong araw, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI Director ng panahon na yun. So you're confirming that you do not have personal knowledge because you were only appointed as NBA Director a year later or on February 20, Your Honor, asked and 2026. answered. Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI Director ng panahon na yun. Iginit naman ng depensa ang hearsay rule matapos questionin ang testimonya ni Matibag na nakabatay umano sa mga impormasyong hindi niya personal na nalalaman. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence? Can you refresh me, sir? Okay, I will Because you have a gladly copy. refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Can you recall that rule now? Ayan po, nababasa ko po ngayon. Okay, you Tama can read po. it. All right. So, based on this rule, will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge? Your Honor, may I comment to that? These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer. He is competent enough to answer. Counsel, are you making an objection? This is a comment, Your Honor. The witness repeatedly testified that he was appointed only in February 2026 and that all his testimonies pertaining to the first investigation are based on records, Your Honor. And this is allowed. As a matter of fact, under the rules, entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. All his knowledge pertaining to the first investigation are based on records. Short rejoinder, Your Honor. No need, counsel. Distinguished lead prosecutor, the counsel for respondent did not object to the line of questioning of the lead prosecutor earlier, based exactly on the ground cited by the lead prosecutor. The presiding officer will give sufficient leeway to the counsel for respondent to establish his point. I think you also see what he is trying to establish. That's why he made a continuing objection in relation to it. I'll give you some leeway, counsel, but
Go to your next topic as soon as you're done with this. Thank you, Your Honor. So, again, based on this rule, a witness can only testify based on his personal knowledge, correct? Tama po, pero meron pong mga exceptions sa rule. Alright, okay. If not based on personal knowledge, then that is hearsay, correct? But it's not an absolute rule po dahil may exceptions nga po. Okay, now, I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Is that a fair translation? What is a fair translation to you of hearsay? in Your Honor, the Filipino? question of the defense is misleading. He never testified that that is hearsay. No, I'm not As a asking matter him. of fact, he's trying to raise the exception to hearsay. I'm not asking about the exceptions of hearsay. I'm asking a translation of hearsay. Your May Honor. we know- Anyway, I'll move on to... If the witness If the knows, if he does not know, he may say so. Hindi ko po alam kung anong translation dito sa Tagalog. Okay, so I'll just use my own translation, chismis. Anyway, at any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama? Hindi ko naman po naririnig sa korte, ako'y nag-practice din, kahit na-translate sa Tagalog, kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay ginamit ang salitang chismis. Muli ring ipinakita ang bahagi ng video ni VP Sara na pinagmula ng kanyang pahayag tungkol sa umano'y banta laban sa Pangulo. Dahil dito kwenestyon ng depensa kung sinubukan din ba ng NBI na imbestigahan ang mga pahayag ni VP Sara tungkol sa umano'y malawakang korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Do you confirm that in that virtual press con, VP Sara spoke about a lot of topics? Tama po. Did the NBI conduct any separate investigation regarding the various acts of corruption alleged acts of corruption of BBM, FL, the former speaker, and the congressman as mentioned by VP Sara? Do you also intend to investigate the alleged corruption involving the former speaker going around the country and giving government funds to people also mentioned by VP Sara? Kung meron po mga ebidensyang pumapasok tulad ng lahat ng aming ginagawa, we are driven by evidence and the process and the law na dapat pong sundin. Nabanggit din sa pagdinig ang asawa ni Matibag na si Congresswoman Ann Matibag na isa sa mga endorser ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Kinumpirma ito ni Matibag ngunit iginiit na walang kinalaman ng kanyang pagtestigo sa kanyang asawa. Ayon kay Matibag, dumalo siya sa impeachment trial dahil sa sabina ng impeachment court at sa investigasyon at sa imbitasyon ng House Committee on Justice. Pero pinalagan ito ng depensa at sinabing walang inilabas na sabina ng impeachment court para kay Matibag. Kinumpirma naman ito ng presiding officer ng impeachment court. Samantala, inamin ni Matibag na wala pa umanong nakikitang sapat na batayan ng Department of Justice sa aligasyong pagkuha ng asasi ni VP Sara. Tinanong ng depensa kung hindi ba maituturing na maaga ang naging testimonya ni Matibag, gayong sinabi niyang patuloy pa silang naghahanap ng mga bagong lead. You mentioned that there are leads on the alleged person that VP Sara talked to, correct? Yes. But let me ask you this. During that press con, did VP Sara mention the word assassin? Wala po. All right. Now, the investigation on these leads, are these already final? Pakiulit po. The investigation based on these leads that you mentioned, are these already final? Hindi po. Hindi pa Malinaw po sinabi ko that this is a continuing and open investigation po. All right. So, in other words, you haven't given any opportunity for VP Sara to confront this alleged person, correct? Hindi pa po. Sa interjection naman ng mga Senator Judge, kwenestyon ni Senator Pia Cayetano ang pagharap ng prosekusyon sa affidavit ng umano'y dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Ayon kay Cayetano, hindi kinilala o na-notarize ng Notary Public ang naturang affidavit kaya questionable umano ang pagiging admissible nito bilang ebidensya.